Morena Beauty for Miss International 2024. Ano kaya ang magiging kapalaran ng Pilipinas sa upcoming Miss International ngayong taon? Will it be another winner o kaya placement lang for the Philippines? Ito nga pala yung compiled OOTD ni Angelica Lopez for Miss International since day 1 hanggang sa day 8. So biruin mo, 8 days na pala siya na nasa Japan representing the Philippines. And ang isang word na pwede kong ma-describe dito sa mga OOTD niya ay ang bobongga. Kasi ang galing kung sino man yung stylist niya, yung glam team niya, talagang siniguro na pack talaga every time na lumalabas si Angelica Lopez sa entablado o kaya kahit na sa mga outings ng Miss International na sinisigurado nilang maganda lahat ng mga pasabog na pinapakita ni Angelica Lopez. 2015 pa nung nagpadala ng Pilipinas ang isang morenang candidate, and she is Janicel Lubina, Miss International Philippines 2015, nakabatch ni Pia Wurtzbach, and she landed as one of the top 10 finalists or top 15 finalists, correct me if I'm wrong. And ngayon naman si Angelica Lopez. So maliban kay Angelica Lopez, marami din tayong pinadalang mga morena candidate sa iba't ibang pageants such as sa MGI na si CJ Opiasa, and ngayon naman ang pinaka first ever na African or Afro-Filipino na representative sa Miss Universe na si Chelsea Manalo. Aware tayong lahat na ang beauty standards ng Miss International ay, alam mo yung malamanika ang itsura, tapos medyo soft, and then medyo modest, mga ganyan. Kasi pwede nating likely na iangkop sa kultura ng mga Hapon. So, ganun yung mga standards na hinahanap nila. However, medyo nag-evolve na kasi yung beauty standards dito sa buong mundo. So, nakita natin na may mga past winners na ng Miss International na may kulay na iba, no? Na medyo morena din, medyo may pagka-afro. So, yung mga winners ng Colombia, ng Venezuela, ng Puerto Rico, di ba? Yung mga previous winners nila medyo hindi sila yung beauty standards na alam natin na yun yung hinahanap na prototype ng Miss International. So, ngayon, at least nagpadala ng Pilipinas ang isang morenang candidate katulad ni Angelica Lopez. So, i-try ulit natin, baka malay natin, ma-break natin yung mga standards o kaya yung mga prototypes na alam natin na hinahanap ng Miss International. Pero syempre, ayoko mag-over-expect kasi nga mahirap kapag hindi nakapasok, syempre masasaktan ka lang kapag nag-invest ka talaga ng expectations mo tapos hindi yun yung lumabas sa mga expected outcomes. Kaya hoping for the best, support na lang natin, pero alam naman natin na kayang-kaya ni Angelica na iwagayway ang bandila ng Pilipinas. Very dazzling din at napaka-unique itong national costume ni Angelica Lopez of the Philippines para sa Miss International. Kasi nga naman, dinesign ito ni Patrick Aisorena. And ang pamagat ng national costume na to ay the Pearl of the Orient Seas. Kasi nga, kapansin-pansin talaga yung mga ginamit na pearls dito sa kanyang overall na outfit. So, yan yung pinakabida dyan sa national costume niya. Tapos yung mga crystals din to complement with the white pearls. So, it represents the heritage of the Philippines, yung identity natin bilang isa sa mga pinakabonggang spot dito sa Western Pacific na ang dami-daming mga pearls, o diba? So, ang galing ng pagkakagawa, napakalinis, and I'm sure marami ang magugustuhan yan kasi pati ang Japan, marami ding pearls dyan, kaya makaka-relate din sila sa heritage ng Philippines. Tsaka halos magkakasabay-sabay yung finals night ng Miss International, Miss Universe, tapos pati na rin sa Miss Earth, no? Kung hindi days, konting weeks lang yung pagitan nilang tatlo. Kaya, grabe na, nakaka-excite ngayong pageant fever. So, abangan na lang natin yung mga eksena nila either sa preliminary competition and then sa final rampage ng mga kandidata ng Pilipinas sa international competitions. So, more updates to come. Thank you for watching. Tapos, i-follow nyo na lang ako sa Instagram and then, syempre, sa mga multiple na social media accounts ko. So, thank you and have a nice day.